Kung wala ang Paskwa, ang tinakdang paraan ng pagsamba, may iba pa bang paraan para matanggap natin ang pangako ng kapatawaran ng mga kasalanan? Wala nang ibang paraan. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus mismo ay pumulupa sa laman para itatag ang banal na tuntunin ng pagsamba, ang Paskwa ng bagong tipan. Tinutukoy natin ito bilang mga kautusan, mga tuntunin, at mga batas. Kung gayon, paano ipinagdiwang ni Jesus ang Paskwa? Naglalaman ang Luke chapter 22 ng mahalagang mensahe, kaya dapat natin itong tandaan. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito." Sinugo ni Jesus ang kanyang mga pangunahing alagad, sina Pedro at Juan, upang ihanda ang Paskwa. Kung gayon, bakit? Ito ay dahil siya si Melchizedek, at ang Diyos. Dahil pre-nupasya na si Jesus ay isang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, ang handog na kanyang gagamitin ay hindi dugo ng mga tupa o ng mga kambing. Kung gayon, ano ang dapat niyang gamitin? Gaya ng naglabas si Melchizedek ng tinapay at alak, naglabas si Jesus ng tinapay at alak at ipinagkaloob ang kapistahan ng buhay na walang hanggan sa buong sangkatauhan. Gayunman, kung hindi tayo makibahagi sa pagsambang ito ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos, hindi tayo kailanman makakatanggap ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, "Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito." Kung ito ay isang bagay na walang kabuluhan, simpleng pagkain ng isang piraso ng tinapay at pag-inom ng isang tasa ng alak, wala sana siyang dahilan para hangarin na kainin ito. Dumating ang Diyos sa lupang ito para sa kaligtasan natin, nagsumikap ng husto para sa sangkatauhan, sa kabila ng lahat ng uri ng pangungutya, panghahamak, at pang-aabuso. Kung ito ay walang kaugnayan sa ating kaligtasan, bakit niya ito ginawa? Hindi ba? Tiyak na may takdang panahon para sa Paskwa. Sa Leviticus chapter 23 verse 4, malinaw na binanggit ang petsa, sa ika-14 na araw ng unang buwan, sa paglubog ng araw, ay ang Paskwa ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa verse 14. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa." Bakit niya pinakahahangad na kainin ng Paskwa? Iyon ay dahil si Jesus ay si Melchizedek. Kinailangan niyang turuan ng sangkatauhan at magbigay ng halimbawa kung paano magsagawa ng pagsamba gamit ang tinapay at alak. Hindi kailangan ng Diyos na mabautismuhan. Hindi ba? Gayunman, tumanggap ang Diyos ng bautismo na para lang sa mga makasalanan. Bakit niya ginawa iyon? Ito ay upang magbigay ng halimbawa para sa atin. Ang mga regulasyon at kautusang ito ay hindi para sa Diyos. Ang Diyos ang nagtakda ng mga ito, ang nag-utos nito, at ang nagturo kung paano susundin ang mga ito. Ang Diyos ang tagapagbigay ng kautusan. Tinatag niya ang daang ito para sa atin, para makatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, at makapasok sa kaharian ng langit. Tinatag niya ang Paskwa at araw ng Sabath hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi ba? Kaya gaya ng naglabas si Melchizedek ng tinapay at alak bilang handog, suriin natin ngayon ang tagpo kung saan si Hesukristo, na siyang realidad ni Melchizedek, ay nagkakaloob sa sangkatauhan ng mga pagpapala ng buhay na walang hanggan, at kapatawaran ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa. Buksan natin ang verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo." Hindi lang ito basta isang piraso ng tinapay. Nilinaw niya ang kahulugan ng tinapay na ito, na sinasabi, "Aking katawan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, kinuha niya ang kopa na naglalaman ng alak ng Paskwa at sinabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo." Pumarito siya sa lupa bilang si Melchizedek, at ginising tayo sa sistema ng katotohanan, sa mga regulasyon at mga kautusan ng Diyos,
na nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tinapay at alak. Kung gayon, hindi ba't dapat tayong maging bayan ng Diyos na namumuhay alinsunod sa mga kautusan at mga regulasyong ito? Nang ipinahayag ni Jesus ang katotohanan ito, sinabi niya, ito ang bagong tipan. Sa ibang salita, isa itong bagong pangako. Kung walang Paskwa, ang kautusan ni Melchizedek, ang sangkatauhan ay hindi sana magtatamasa ng kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na walang hanggan, kaharian ng langit, o ng kaligtasan. Kaya ang Paskwa na ipinagdiriwang natin ay ang Paskwa na may pangako at garantiya ng buhay na walang hanggan.